Isa sa mas mapagpakumbaba ngunit mas malakas na personalidad ng BINI, siya ay binansagan, anger, ng BINI at Blooms. Ang kanyang matigas na kilos at mabangis na personalidad ay kadalasang iniuugnay sa kanyang Bisaya na pamana, dahil siya ay nagmula sa Bohol. Siya ay isang napaka-konserbatibo at masayang babae, na isang bagay na gusto ng mga tagahanga tungkol sa kanya. Ngunit ano na ba ang mga naipundar niya sa maikling panahon na nakilala sila? Siya si Maria Nicolette Vergara, o mas kilala ng mga tagahanga bilang si Colette, na mahilig sa singing, dancing, at mahilig magbasa ng mga libro. Si Colette ay pinalaki upang mamuhay ng isang buhay na nakatuon sa musika. Mula sa murang edad, nagpakita si Colette ng mga palatandaan ng talento sa musika. Kitang-kita ang hilig niya sa musika, at malinaw na nakatadhana siya sa entablado. Ang kanyang talento ay inalagaan at pinasigla, na humantong sa kanya kung nasaan siya ngayon. Hindi gaanong kilala ang background ng edukasyon ni Colette. Gayunpaman, ang kanyang husay sa wika ay kapuri-puri. Siya ay matatas sa Ingles, Tagalog, at Bisaya, na nagpapakita ng kanyang kakayahang kumonekta sa iba't ibang madla. Ang kanyang ama, na parehong bokalista at isang drummer, ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang matutunan ang sining ng pagkanta sa murang edad, na hinimok siya na sumali sa mga grupo ng pag-awit ng kanyang paaralan upang lumahok sa iba't ibang mga kompetisyon sa pag-awit pabalik sa kanyang bayan sa Tagbilaran, Bohol. Ang unang nagsimula bilang isang libangan sa kalaunan ay naging hilig, na nabuo ang kanyang pagmamahal sa musika hanggang sa puntong nakilala niya na ito ang kanyang tungkulin sa buhay. Mula noon, isinama ni Colette ang pagkahilig sa musikang Pilipino sa iba't ibang paraan, pagdating man sa punto ng pagmamalaki na kumakatawan sa eksena sa pandaigdigang entablado o pagkilala sa kung ano ang iniaalok ng ilan sa mga talento nito sa mga manunood. Ang kanyang husay sa pagsulat ng kanta ay nag-aalok ng sulyap sa kanyang introspective at expressive sa kapaligiran. Ang pag-awit, ang paborito niyang paksa sa Star Hunt Academy, ay naging pundasyon ng kanyang masining na paglalakbay. Dahil sa pagiging responsable at kaayusan ni Colette, nakuha niya ang mapaglarong titulo ng Treasurer sa mga SHA trainees. Noong November 6, 2020, ipinakilala si Colette bilang ikatlong miyembro ng bagong girl group ng ABS-CBN at naglabas ng pre-debut remake single na The Coconut Knot. Noong June 4, 2021 opisyal na nagdebu ang grupo sa kanilang unang debut single na Born to Win. Malaki ang naging epekto ng BINI sa Philippine pop music at kilala bilang Nation's Girl Group. Sila ang unang Filipino pop group na nanguna sa Billboard's Philippine Songs Chart at may pinakamaraming buwanang tagapakinig sa Spotify. Nakatanggap din sila ng Billboard Philippines Women in Music Rising Star Award. Hindi man niya ipinapakita sa publiko, pero siguradong ipinaayos niya ang kanilang bahay sa Bohol. Sigurado din na nag-iipon ng singer upang maipagawa ang kanyang dream house para sa kanya at sa kanyang pamilya. Malamang na mayroon din itong condominium, o inuupahan na kanyang tinutuluyan, lalo na't nasa Bohol ang pamilya nito. Mayroon din siyang ordinaryong sasakyan na kanyang ginagamit para sa kanyang trabaho. Sa kagustuhan niyang makatulong sa kanyang pamilya, pinasok niya ang mundo ng negosyo. Sinong mag-aakala na sa murang edad niya ay nakapag-franchise na si Colette ng food business na pinangalanang Egg Cloud sa kanyang probinsya ang Bohol, ito ang kanyang pinakaunang malaking achievements. Siya ay hindi lamang isang mahusay na individual kundi isang babaeng may pag-iisip sa negosyo. Isang babaeng may ambisyon talaga. Ayon sa kanya ang mga pagkain sa Egg Cloud ay mga Korean food, mga sandwich at iba pa. Siya ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa industriya ng musika. Ang kanyang kinikita ay pangunahing nagmumula sa kanyang karera sa musika, kasama ang kanyang trabaho sa BINI. Dahil baguhan pa lang sa industriya ng musika, ay hindi ma-estimate ang kanyang net worth. Pero ang ibang website ay gumagamit ng pagmamay-ari na algorithm upang tansyahin ang mga potensyal na kinikita ni Colette.
Para sa pagpepresyo na partikular sa platform, ginamit ang mga sukatan mula sa Instagram, TikTok, at YouTube gaya ng mga subscriber, viewership, rate ng pakikipag-ugnayan, at higit pa para kalkulahin ang tinatayang pagpepresyo ng sponsorship. Ang kanyang mga ganap bilang miyembro ng BINI, gaya ng kanilang mga konsyerto, mga endorsement sa malalaking brand, nakakuha na rin sila ng mga deal sa nangungunang 3 pinakamalaking brand sa Pilipinas. Siguradong masasabi mong malaki ang kanilang ginagawa batay sa kanilang mga listahan ng pag-endorso. Hindi na sila basta ordinaryong grupo, kaya siya ngayon ay may estimated na kinikita, o net worth na $1.9 million, o 110 million pesos. Kumikita rin siya mula sa mga pag-endorso, pakikipagtulungan sa brand, at mga pagtatanghal. Sa kabila ng kanyang murang edad, si Colette ay nagpakita ng mahusay na kakayahan sa pananalapi, na pinamamahalaan ang kanyang mga kinikita ng matalino. Ang kanyang net worth ay isang testamento sa kanyang talento, pagsusumikap, at dedikasyon sa kanyang craft. Refleksyon din ito ng tagumpay na kanyang natamo bilang miyembro ng BINI. Sa kanyang patuloy na paglaki sa kanyang karera, inaasahan na ang kanyang net worth ay magkakaroon din ng makabuluhang pagtaas. Ang buhay pag-ibig ni Colette ay isang bagay na mas gusto niyang panatilihing pribado. Sa kabila ng pagiging nasa mata ng publiko, nagawa niyang ilayo sa media ang kanyang mga personal na relasyon. Sa ngayon, walang makukuhang impormasyon tungkol sa kanyang kasalukuyang nobyo. Naniniwala si Colette sa pagpapanatiling hiwalay sa kanyang personal at propesyonal na buhay, kaya naman bihira niyang pag-usapan ang kanyang mga relasyon sa publiko. Ang antas ng privacy na ito ay nagbibigay daan sa kanya na tumuon sa kanyang karera at personal na paglago ng walang anumang mga abala. Kilala si Colette Vergara sa kanyang masiglang presensya sa entablado, madalas na binansagan bilang "mukulad" na miyembro ng Nations Girl Group, dahil sa kanyang nakakahawang katatawanan at lakas. Pero sa totoong buhay, iba ang side ng sarili niya. Inamin ni Colette na kahit siya ay playful at puno ng buhay sa entablado, sa labas ng entablado, siya ay tahimik lamang. Gayunpaman, ibinahagi niya na kapag nasa entablado siya, pakiramdam niya ay mas buhay siya, na napapansin kung paano ang enerhiya mula sa kanilang mga tagahanga, ay ang nagpapasigla sa kanyang performances. Si Colette, isang pangalan na mabilis na nagiging sambahayan sa mundo ng musika. Bilang miyembro ng Filipino girl group na BINI, si Colette ay patuloy na gumagawa ng mga wave sa kanyang talento at karisma. Bawat miyembro ng BINI ay nagdadala ng kakaibang lasa sa grupo, na ginagawang powerhouse ng mga talento ang P-pop group. Ipinahayag ni Colette ang kanyang pasasalamat sa walang patid na suporta na natatanggap nila mula sa Blooms. Kinilala niya ang kanilang suporta na patuloy na nagtutulak sa BINI, na nagbibigay inspirasyon sa kanila na magsikap pa para sa kanilang dedikadong tagahanga. Sa kanyang paglalakbay bilang isang artista, patuloy na nagniningning si Colette sa loob at labas ng entablado, binabalanse ang kanyang personal na buhay sa mga panggigipit ng katanyagan, habang nananatiling tapat sa hilig na nagtutulak sa kanyang tagumpay.